Shit! Soichiro! Get out of the way! Soichiro! You serious, sis? You've been expelled? No. No! It's gone! That katana! She's gone and taken it! This is the Executive Council's headquarters, right, boys? We don't have time to mess with you guys. Just go and tell your boss we want to see him, you damn puppets. I don't think that they're too into getting a boss for us. Then I guess we just gotta kill him. You and I aren't done yet. There's something I want to give you. Ang galing niya. Ito siguro ang ibig sabihin nila na pwedeng maramdaman ang enerhiya ng espada. Diba? Ang ganda ng espadang to, no? Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Kailangan ko kasi ng kapalit. Nasira kasi yung ginawa ni Masahiko para sa akin. Wow! Bilib ako sa'yo, kaya mong hugutin ang napakahabang espada na yan ng isang hatak lang. Dali lang yun, no? Ha? Dati, sa kapatid ko ang espadang ito. Sa kapatid mo ito? Ibig sabihin, ito ang Choktoriki? Ah, Takayanagi, kilala mo ba ang kuya ko? Kilala mo ba siya? Ah, hindi. May mga narinig lang ako tungkol sa kanya. Ah, ganun ba? Pero okay lang bang gamitin mo yan? Ha? Bakit naman hindi? Ah, wala naman. Wala kang nararamdamang kakaiba pag hinahawakan mo yung espadang yan? Ha? Parang wala naman ah. Kumusta ang isipan mo? Katawan mo? Ano ba talagang problema, Takayanagi? Ah, wala naman. Kung wala, eh di wala. Wala namang problema eh. Sabi mo eh. Ha! Sige, umalis na tayo dito. Ha? Pupuntahan natin ang enforcement team. Ang mga Hanshi ang magpapalaya sa ate ko, pero magagawa niyo na para ng enforcement team. Kailangan mabaliwala ang parusa kay ate. Kung kailangan gamitan ng puwersa.
Oo. Sa oras na yun, tila walang nakakapansin. Hindi na namin pinag-uusapan. Kanya-kanya na kaming gumagawa ng paraan. Ano ba namang klaseng handwriting to? Pangit na nga nasulat, puro wrong spelling pa. Kala niyo siguro kung mauuna kayong umalis sa eskwelahan, babawiin ng parusang expulsion kay Natsume. Kayong dalawa talaga, parang hindi kayo gumagamit ang utak. Lumayas nga kayo sa harapan ko, pwede ba? Sa palagay niyo matutuwa si Natsume sa ginagawa niyo? Mag-isip muna kayo bago kayo kumilos. Sa pagkakataong ito, hindi maayos ang nangyari kung magwi-withdraw kayo. Hindi na ganun kasimple ang sitwasyong pinasok ninyo, no? Tumahimik ka nga dyan. Sa palagay mo ba may pakialam kami sa sinasabi mo, ha? Basta itong gagawin ko. Patutumbayin ko ang isa sa inyo para maging patas ang laban para sa aming dalawa ni Bob. Ano ka, nananaginip ng dilat? Masyado kayong mahinang dalawa, no? Masyado mo kami minamaliit. Ang yabang mo, ah! Sa totoo lang, wala akong gana makipaglaban sa mga katulad mong puro pasang-awa. Kaya pwede ba tawagin mo na ang bossing mo? Alam kong hindi ako mananalo sa taong ito kung gagamitin ko kapangyarihan ko. Kailangan ako makaisip ng paraan para magulangan ko ang taong ito para patas ang laban namin. Ganito kung lumaban ng mga walang utak. Wala kami utak, kaya ito lang alam namin paraan para lumaban. Daig niyo pang mga taong gubat. Kung masisipa lang kaming dalawa sa eskwelahan ito, isasama namin kayong dalawa! Kayo ang guest of honor sa early graduation ceremony namin. Pagbira talaga. Oh! Hindi mo alam, sa balikat ang kahinaan ng tansing ko. Ang aura na kailangan para magamit mo ang ataking yan ay sa balikat pumapasok. Basta tatamaan ko ang butas na yun sa balikat mo, biglang aagos palabas ang aura mo. Ang daya mo! Kasalanan mo yan, hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Hindi mo ko kaya! Hindi. Sila yun. Ha? Aya, may problema ba? Okay ka lang? Aya, bakit? Mas masahol pa kayong dalawa sa mga sanggano. Ang yabang nyo porke nadamay kayo sa away ng enforcement team. Wala kayong karapatan para paabuti sa ganitong sitwasyon ng away na to. Wag mong ituloy. Suichiro, wag. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Wag mong gawin. Alam mo, mababaw lang ang dahilan ko. Gumaganti lang kasi ako. Pakinggan mo ako, ah. Dahil hindi ko na uulitin to. Wag mong sabihin. Please lang. Aaminin ko na. First love ko ang maliit na babaeng yun. Ayan, sinabi ko na. Na-in-love na ako sa kanya nung una ko siya makita. Nang hinataw niya ako at nahulog ako galing sa third floor. Doon nag-umpisa yun. Alang-alang sa kanya, itataya akong buhay ko para sa kanya kung kakailanganin. Naririnig mo ba ako, Butchie? Naging ngayong espada na para itong nagising muli. Nagising mula sa matagal na pagtulog. Sinasabayan nito ang tunog ng isang tumitibok na puso. Ang tumitibok na puso ni Aya.
Umuulan. Pero maaraw pa rin. Parang dragon na nababalot sa ulan. Parang may sinasagawang ritual. Ibig sabihin, may taong bukod sa akin sa lugar na to na may malakas na kapangyarihan. Sana lalo pang lumakas ang ulan na to para mawala na ang mga luha ko. Para hindi ko na marinig ang boses sa isip ko. Si Maya pala, ha? Nagkamali ako. Akala ko si Aya ang gusto mo. Kung sa bagay, maganda din si Maya. Hindi kita masisisi. Pasensya ka na sa akin. Masyado na yata ako nanghihimasok at nakikialam sa love life mo. Sorry, Soichiro. Tumigil ka nga. Dadating din naman yung araw na sasabihin ko sa'yo yun eh. May tiyempo lang ako kasi labo mong kausap. Ano? Anong malabo? Bakit? Sino ka ba ha? Kailangan ba magpaalam pa ako sa'yo bago kumilos ha? Tatay ba kita? Pagpasensyaan niyo na po ako, Papa. Hindi na po maulit yun, Papa. Siguro nagkahanap ko ng away, ano? Kailan mo gusto? Kung gusto mo, mag-away na tayo ngayon eh. Tuturuan kita na para masindan. Palisan laway mo, Kadiri! Tumigil na kayong dalawa dyan! Baka matunaw niyo sa higya sa laway niyong dalawa. Tumahimik ka nga. Bakit ka ba nakikialam dito, ha? Saka bakit mo kami pinusasa ng ganito? Ang dumi ng isip mo. Kung may binabala ka, gawin mo na! O sige, eto na! Lokong to, ah! Kagat-kagat ka ng braso mo! Di ko naman ibitaw to kahit anong gawin mo! Kuwawa ka naman. Daig mo pa ang aso. Kapag may nakita kang hindi mo gusto, tumatahol ka. Kapag may hindi ka gustong tao, lumilisi ka mga mata mo. Tapos anong ginagawa mo kapag dihado ka sa laban? Naduduwag ka na lang tapos tumatakbo ka. Para ka talagang aso, hindi ko akalaing tao ka eh. Tibayin mo ang kagat mo, kung hindi madudurog ang panga mo. O baka naman, ibabaon mo yung ipin mo para hindi mo mabitawan ang braso ko. Katulad mo bata, akala ni Ryuzaki malakas siya. Ambisyoso din ang taong yun. Gusto nung maging presidente ng enforcement team balang araw. Kaso lang nga, may matinding kalaban yun na miyembro ng Juken Book Club na si Takayanagi. Saka masyado siyang trying hard. Gusto niyang pasikatin ng enforcement team. Si Sagaran naman, pumayag maging alila ng enforcement team para hindi namin galawin ang pro wrestling club niya. Si Tagamit Isuzu naman, kusang sumama sa enforcement team kasi nagustuhan nilang pamumuno ni Mitsumi. Pero pare-pareho lang sila. Iba-iba lang ang dahilan nila. Pero pare-pareho sila lumalaban para sa pinaniniwalaan nila. Eh kayong dalawa, nagwala lang kayo dito at nagbigay ng withdrawal notice. Hindi nyo ba naisip na makasarili kayo? Tapos kung ano-anong drama sinasabi niya na lumalaban kayo dahil may minamahal kayong babaeng first love ninyo? Ano ba kayo? Magpakalalaki nga kayo. Harapin niyo ang magiging resulta ng kalokohan ginawa niyo. Hindi yung ganyan. Hindi ba yan naman talaga ang ugali ng mga taong nagre-rebelde? Sa totoo lang, wala namang may kasalanan. Natutuwa lang naman ako nung sinabi kong si Soichiro ang magiging asawa ko dahil nakita niya ang katawan ko. Nangarap lang naman ako na sana'y ganun din ang iniisip ni Soichiro tungkol sa akin.
Takayanagi. Pasensya ka na kung pinag-alala kita, ha? Ha? Sikreto na lang natin ang nangyari dito, ha? I just don't want everything to fall apart. Pero Aya, Huwag ka mag-alala. Naiyak ko na, okay na ako. When I go home, I've got to be able to look at Sis with a smile. Aya? Takayanagi, nakita mo si Aya? Master, bakit ka nandito? Meron kasing nagsabi sa akin, umakyat daw si Aya dito. Kasi, paano ba? Bakit ba? Aya! 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 Okay ka lang ba, Aya? Sandali lang, Aya! Kakausapin kita! Alam mo ba ang espada? Higil ka! Ano bang nangyari? Takayanagi. Ha? Kasi, Ano? sasabihin ko na ang totoo. Napikon siya dahil tinutokso ko siya. Sabi ko sa kanya, Aya, bakit di na lang akong mahal mo? Malas talaga. Kahit kailan, ako ang walang kaswerte-swerte. Alam ko na yan. Sumugod ang dalawang freshmen sa headquarters ng enforcement team. Hayaan sila. Malay natin. May silbi pa sila para sa Jukenbu Club o sa eskwelahan. O para sa akin. O di naman kaya may silbi sila sa enforcement team. Hayaan niyo sila para makasali ang dalawang yun sa preliminary matches. Opo. Ano to? Bakit parang may nararamdaman akong kaba? Hindi kaya alam na niyang malapit nang magbukas ang buhay niya. Hindi kaya naghahanda na siya. Naghahanap na siya ng lugar para maging huling hantungan niya. Sa palagay ko, umabot na sa time limit itong katawan ko. Patawarin mo kung dinamay kita sa training ko. Kapag hindi mo sinanay ang sarili mo na kumitil ng buhay, darating ang panahon na hihina ang kakayahan mo. Bukod dun sa dalawa, meron ka pa bang ibang ibabalita sa akin? Siguro naman hindi ka pumunta dito para lang ibalita sa akin ang tungkol sa dalawang freshmen, hindi ba? Hindi pa po. Kumpirmado ito. Hindi ko po alam kung dapat kong sabihin sa inyo. Ang Choktoriki. May nagsabi na nakita daw niya yon sa eskwelahan. Ang may hawak daw ay yung kapatid ni Natsume. Si Aya daw. Ano ka mo?
Hindi ito kasalanan ng ate ko. 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 At lalong hindi ito kasalanan ni Suichiro. Walang nawala sa akin. Walang nawala sa akin sa nangyaring ito. Baka hindi ko kayanin ito. Hindi ko mapapatawad ang ate ko. Hindi ko siya mapapatawad. Aya! Aya! Asan ka ba, Aya? Aya! Aya! Nag-umpisa na namang umulan. Napakaganda ng ulan ng hapon na yon. Walang tigil na pumatak galing sa mga puting ulit. Parang sinabayan ng ulan ang mga umiiyak niyang mata. Soichiro-sama, what should I do? The Chokuto Reiki's power is driving me crazy. Next episode of Tenjo Tenge, Sympathy. Brother, why did you have to die?